which is wrong din pala. Kasi kapag kinumpara mo yung sarili mo sa iba, nagkakaroon ng kompetisyon. Ina-underestimate mo yung sarili mo. Kapag ikaw naman ay average ka o more than average sa iba, ano ka naman? Overestimate ka naman. But I thank God kung ano yung ako. Sino po yung nagturo kahapon at sino, ano yung meron ka, diyan ka gagamitin ng Diyos. At yung po yung meron ako eh. Na kung saan may pwede po ako makipag-usap sa lahat ng tao. Approachable. She spent most of her life building her worth. You know? She spent more of her life building her worth. Ano pong ibig sabihin yan? Ano? Ibig sabihin, hallelujah. Hindi po siya po ay naunawaan po niya yung sikreto, the law of process. Are we building our worth in the ministry? Kahit hindi tayo nakita ni pastor, gumagawa ba tayo sa ministry ng Panginoon? O kahit hindi po tayo napuri, sipag naman ni kapatid. Walang kapaguran. Praise the Lord. Tahimik yata kayong lahat. Palapang pala ng Panginoon. Hallelujah. Delikado po kasi pag tahimik, ibig sabihin dalawa lang yan. Ano? Panganib. Baka napaganda yung ating sandal dyan sa likod. Kalapitin niyo po yung katabi niyo, kapatid, yung nasa pinakalikodan. Praise God. Gising na gising pa pala. Amen. Ilabas na po yung ating kape dyan. Praise God. She builds her life in nothing but building her worth. Alam niyo po, yung insurance companies, it is one way of building your worth. Subalit, kami po ay minsan na pong nalugi diyan. Ang aking pong insurance will expire in 2061. Wala pa kaya ako ay naghuhulog, ang yearly ko pong hulog is 53,000, no? O dahil tatlo kaming mag-anak na na-apply doon ay 120,000 a year. And not only 120, even 130, ano? Subalit po rin ng Panginoon, kinuha na po namin yan 2 years ago. At nakita po namin ay ito na po yung pangalawang investment, pangalawang bahay na ngayon po ay meron ang gustong bumili. Ang worth po nito ay triple pa doon sa amin pong naibayad po doon sa row house sa lot nito. At yung lugi po na halos kalahating milyon ay